Ika-6 na pong kabanata, The Living versus the Dead. Matapos matalo ni Jinwoo at mapatay si Vulcan, ang Panginoon ng Mababang Palapag, ng Demon Castle, nakakuha siya ng matataas na antas ng mga gantimpala. Naiiba ang mga gantimpalang nakuha niya, at talagang hindi pangkaraniwan, na marahil dahil sa isang boss-grade demon si Vulcan. Nakakuha si Jinwoo ng piraso ng isang bahagi ng puno ng maalamat na World Tree. Ito ay natira mula sa nasirang sandata ni Vulcan, na gawa naman sa sanga ng World Tree. Ang bawat bahagi o piraso ng kahoy na makukuha sa maalamat na punong ito, ay nagtataglay ng makapangyarihang mahika, na ginagamit bilang sangkap sa paggawa ng mga magical items. Tulad ng gamot, mga potions at sandata na may matataas na kalidad, kung kaya nagdesisyon si Jinwoo. Naitabi ito pansamantala habang hindi pa siya sigurado, kung saan niya ito maaring gamitin sa hinaharap. Nakakuha din si Jinwoo ng isang Monarch's Earring, na kabilang sa set ng Monarch's Accessories. Ito ay isang Class S na alahas, na nagpapataas ng strength at vitality, ngunit maa-activate lamang ang epekto nito sa gumagamit, kung makukumpleto ang isang set, kabilang ang Monarch's Ring at Necklace. Isinukat ito ni Jinwoo, at dahil sa ang epekto nito ay magagamit lamang niya kung mabubuo ang set, naisip ni Jinwoo na posibleng mahanap niya ang kabuuan ng set ng Monarch's Accessories, kung itutuloy niya ang paglaban sa mga demons na naroroon, at pagtapos sa kanyang quest. At nakakuha din siya ng Orb of Avarice, isang Class A na magic item. Ang orb na ito ay nagawa gamit ang pinatigas na dugo, ng isang mataas na antas ng demon na si Vulcan. May kakayahan itong palakasin ang mahika at doblehin ang epekto ng kahit na anong magic, upang mas malaking pinsala ang magawa nito. Habang hawak ni Jinwoo ang Orb of Avarice, naisip niya na kung may magic skills lamang siya, tiyak na magagamit niya ang orb na iyon, dahil sa kahanga-hanga nitong epekto. Napatingin si Jinwoo sa kanyang Shadow Army, nakita niyang nakaluhod na naman si Igress habang napapalibutan ng mga ulo ng demons na napatay nito, tila iniaalay kay Jinwoo. Sinabi niya kay Igress na huwag na nitong gawain iyon. Habang napatingin kay Iron, at sinabi pa nitong dahil sa ginagawa ni Igress kung kaya ginagaya ito ni Iron, nahila-hila naman ang katawan ng patay ng si Vulcan, sa kalumuhan din sa harapan ni Jinwoo. Nasabi naman ni Jinwoo na siya ang nakapatay kay Vulcan at hindi si Iron, ngunit dahil sa pinahiram nito ang panangga sa kanya, masasabi niyang nakatulong naman si Iron sa pagpatay kay Vulcan. Matapos sabihin iyon ni Jinwoo, bumalik sa alaala niya ang paghagis ni Iron ng panangga sa kanya, na nahawakan niya at nagamit. Kung kaya naisip niya na posibleng may pahiram niya sa kanyang mga Shadow Army ang mga items na meron siya. Sa isipin na iyon, tinawag ni Jinwoo ang kanyang mga Shadow Magicians, at pinalapit, iniabot niya sa leader ng mga Shadow Mage niya ang Orb of Avarice. Itinuro ni Jinwoo ang isang gusali sa Shadow Magician, at inutusan itong gamitin ang kapangyarihan at patamaan iyon. Mabilis namang lumikha ng bowl ang apoy ang magician, at dahil sa hawak nito ang orb, dumuble ang laki nito kumpara sa bowl ang apoy na ginagamit nito sa pakikipaglaban. Matapos lumikha ng napakalaking fireball, inihagis ito ng Shadow Magician sa gusaling itinuro ni Jinwoo. Nagulat ng husto si Jinwoo, at namangha dahil sa naging napakalakas at mapaminsala ng bowl ang apoy na pinakawalan ng kanyang Shadow Magician. At gamit ang orb talagang nadoble nito ang epekto ng atakeng iyon. Maingat na ibinalik ng magician, sa namamangha pa rin si Jinwoo ang Orb of Avarice. Naalala ni Jinwoo ang description ng Orb of Avarice, dahil sa wala namang nakasulat doon na hindi niya maaring ipahiram ito sa iba. Kung kaya sinubukan lamang niya kung gagana ba ito kung gagamitin ng kanyang Shadow Army. Naisip ni Jinwoo na tiyak na mag-aagawan ang mga hunters na gumagamit ng mahika kapag nalaman ng mga ito ang tungkol sa Orb of Avarice. Itinabi na ni Jinwoo ang lahat ng items na nakuha niyang gantimpala, at nagdesisyong ipagpatuloy ang pag-akyat sa Demon Castle. Samantala, sa Washington, USA, sa opisina ng Bureau of Hunters, nakaupo si Hwang Dong-soo habang kaharap ang isang hinihinalang halimaw na may alaala ng isang tao. Sinabi nito na hindi niya akalaing may kakaibang insidente siyang madadatnan, pagkarating niya sa Washington. Napangiting sinabi ni Hwang Dong-soo, na di ka pani-paniwalang, may halimaw na nakakapagsalita ng lengguwahe ng mga tao. At nakakapagtakang Korean ito, kung kaya siya ang napiling hunter upang humarap, at kausapin ito.
Sinabi naman ng lalaking kaharap ni Huang Dongso, na hindi siya isang halimaw, at kung naghihinala pa rin ito, maaring isagawa ang DNA test. Pinutol na ni Huang Dongso ang nais pang sabihin ng lalaki, at sinabing kahit ano pa man ang dahilan nito, kailangan pa rin nilang maging alerto, dahil nanggaling siya sa loob ng gate, kung saan tanging mga halimaw lamang ang lumalabas mula doon. Sinabi pa ni Huang Dongso, na dahil isa itong halimaw na nagkukunwaring tao, mas makakabuting makipagtulungan na lamang ito sa kanya. Itinuro ni Huang Dongso ang talaan, na naglalaman ng impormasyon, tungkol sa sinasabi ng lalaking iyon na katauhan niya, at sinabi dito na siya ang magdedesisyon kung halimaw ba o tao ito. Tumungo naman ang lalaki na iyon, at sumang-ayon na makipagtulungan na lamang kay Huang Dongso, at sagutin ang mga itatanong nito sa kanya. Nagsimula nang magsalita si Huang Dongso, tinanong nito ang lalaki kung namatay ba ito sa loob ng dungeon na iyon, kung paano ito nabuhay sa loob ng 10 taon, at kung isa ba itong undead. Kalmado lamang na sinagot nito ang mga unang tanong ni Huang Dongso, at itinanggi na namatay siya at sinabing hindi rin siya isang undead. Naisip ni Huang Dongso, ang kanyang kapatid na namatay sa loob ng dungeon, kung kaya tinanong niya dito kung lahat ba ng namamatay sa loob ng dungeon, ay maaring makabalik, kagaya nito. Sinabi naman ng lalaki na imposible iyon, dahil ang namatay na ay hindi na maari pang bumalik, matapos sabihin iyon sinabi nito na maari din ba siyang magtanong. Sinabi naman ni Huang Dongso na siya lamang ang maaring magtanong. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sa pagsasalita ang lalaki at tinanong nito kay Huang Dongso, kung hanggang saan ang nalalaman nito tungkol sa mga lagusan at mga halimaw. Napatigil naman ng saglit si Huang Dongso, at napaisip sa tinanong na iyon ng lalaki, nakatitig ito dito na tila tinitimbang kung sasagutin ba niya o hindi ang tanong nito. Napansin din ng staff at ng deputy director ang tila pagtigil ni Huang Dongso, na alerto ang staff sa isipin na baka may mali sa mga nangyayari sa loob. Ngunit pinatahimik naman ng deputy director ang staff at patuloy na nagmasid lamang sa nangyayari sa loob. Muling nagsalita si Huang Dongso, tinanong nito sa lalaki kung may nalalaman ba ito, tungkol sa mga halimaw at lagusan, na di nila alam. Sumagot naman ang lalaki at sinabi nitong ang lagusan, ang mga dungeons at ang mga halimaw, ay isa lamang paghahanda para sa nalalapit at nagbabantang digmaan. Dahil ang totoong sakuna, na nakatakdang mangyari, maging ang malaking banta sa sangkatauhan ay tuluyan ng nagising kailan lamang. Sinabi rin nito na naruroon siya, upang pigilan ang nagbabantang sakuna na tinutukoy niya. Muling nagsalita si Huang Dongso, tinanong nito kung ano ang malaking sakuna na sinasabi nito. Kalmado pa rin, na nakatingin lamang ang lalaki kay Huang Dongso, sinabi nito na hindi niya maaring sabihin ang iba pang impormasyon na nalalaman niya dito. Tila naiinis naman si Huang Dongso sa lalaki, kaya sinabi nitong ang isang tao na bumalik para pigilan ang sakuna, ay hindi maipaliwanag kung anong klaseng sakuna ang tinutukoy nito. Saka sinabi na hindi ba mas maganda, kung magtutulungan lahat ng tao, para mapigilan ito. Sinabi naman ng lalaki, na kahit gaano pa kadami ang magtulong-tulong, wala ang mga itong magagawa laban sa kapangyarihan ng nagbabantang panganib. At kahit pa nga magsama-sama ang mga mahihinang tao magagamit lamang ang mga ito pero wala ding maitutulong. Idinagdag pa ng lalaki na dapat ay alam iyon ni Huang Dongso, dahil medyo malakas din naman ito. Biglang nagbago ang aura ni Huang Dongso, at sa isip nito ay galit na sinasabing sino ang lalaking iyon, upang maliitin siya. Tumingin si Huang Dongso sa hawak na talaan at nagsalita muli, sinabi nitong kung ganoon naman pala wala ng dahilan para ipagpatuloy pa nila ang pag-uusap na iyon. Binasa ni Huang Dongso ang impormasyon tungkol sa lalaki, nalaman niyang Sang Il-Huan ang pangalan nito, at base sa larawan tila magkahawig nga ito, lalo na kung magugupitan at malilinisan ang lalaki. Ngunit nakapagtataka na tila hindi ito tumanda, kahit pa nga nakulong ito sa loob ng dungeon ng 10 taon. Binasa muli ni Huang Dongso ang mga impormasyon at sinabi sa lalaki na, isa itong mahusay na hunter bago pa ito mawala, kung kaya posible itong kumita ng malaking pera sa panahon ngayon. Dahil mayroon na ring antas na pinagbabatayan ngayon at nahahati na rin sa mga class ang mga hunter, kung kaya kung magkapareho sila ng antas makakapamuhay ito ng marangya at walang inaalala. At hindi tulad ng panahon noon sa makabagong panahon, marami nang nagbago, sa batas at mga alituntunin lalo na sa mga hunter, na dapat lamang nasundin at pakibagayan ng lahat ng mga tao.
Patuloy na binasa ni Huang Dongzhou ang mga impormasyon tungkol sa asawa at pamilya nito, nang bigla itong mapatigil nang makita ang pangalan ng anak ng lalaki. Base sa impormasyon na nakalap ng mga empleyado ng Federal of Hunters, ang anak na lalaki ng nagpapakilalang Sang Il-hwan ay nagngangalang Sang Jinwoo. Kung kaya kinumpirma ito ni Huang Dongzhou, muli itong nagsalita at tinanong ang lalaki kung natatandaan ba nito ang pangalan ng kanyang anak na babae at lalaki. Sinagot naman ito ng lalaki at sinabi ang pangalan ni Sang Jin-a at Sang Jinwoo. Matapos marinig ang pangalan ni Sang Jinwoo, napangiti si Huang Dongzhou, na tila may masamang binabalak, nagbago ang aura nito na hindi na naitago ang kagustuhang pumatay. Naramdaman ito ni Sang Il-hwan, at tinanong nito ang lalaki kung ano ang ibig sabihin noon, dahil biglang tumaas at nag-activate ng bloodlust si Huang Dongzhou. Ipinaalala naman ni Huang Dongzhou kay Sang Il-hwan, na siya lamang ang maaaring magtanong. Nagpakawala na rin si Sang Il-hwan ng aura, na tila naramdaman ang pag-iiba ng ekspresyon ni Huang Dongzhou, nang marinig ang pangalan ng anak, sinabi nitong kailangan niyang malaman ang dahilan. Sa biglang pagbabago ng tono at aura nito, tila nakaramdam ng panganib ang lalaki, para sa kanyang mga anak. Sumagot si Huang Dongzhou at sinabing, paano kung ayaw niyang sabihin ang dahilan? Nagbabantang nagbago ng ekspresyon, si Sang Il-hwan, at sinabi nitong gagamitan niya ng puwersa at pipiliting magsalita si Huang Dongzhou kung hindi nito kusang sasabihin ang nais niyang malaman. Nalalo namang nagpainis at nagpatindi ng nararamdamang kagustuhang pumatay ni Huang Dongzhou. Naisip nito na iyon ang ikalawang pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa kanya, para makaganti kay Sang Jinwoo. Kung kaya pinindot ni Huang Dongzhou ang buton, upang i-alerto ang lahat ng nasa labas at sinabi na maaring halimaw nga si Sang Il-hwan. Humarap si Huang Dongzhou sa Deputy Director, at sinabi na isang halimaw ang lalaking iyon, at maaring umatake ito anumang oras. Kung kaya kailangan na ng mga itong lumikas mula sa lugar na iyon, sa lalong madaling panahon. Matapos noon ay muling nagsalita si Huang Dongzhou, na mas lalong tumaas ang bloodlust na pinakakawalan, sinabi nito kay Sang Il-hwan, nakakarating lamang niya galing South Korea. At alam niya ang kasalukuyang sitwasyon ni Sang Jinwoo, na maaring patay na sa mga oras na iyon. Nagulat ng husto si Sang Il-hwan sa narinig, hindi niya mapaniwalaan na posibleng mamatay ang kanyang anak na si Sang Jinwoo, na hindi pa niya muling nakikita, matapos ang napakahabang panahon. Nakatingin ng nakakakilabot si Huang Dongzhou, na sinabing maaari na nitong sabihin ng diretso kay Sang Jinwoo ang nais nitong sabihin. Binabalak ni Huang Dongzhou na patayin si Sang Il-hwan, upang makaganti, dahil sa pag-aakalang namatay na si Sang Jinwoo sa Red Gate Incident. Samantala, sa Demon Castle nagpatuloy si Sang Jinwoo sa pakikipaglaban, at kasama ang kanyang Shadow Army, tinalo nila lahat ng demon na madaanan at patuloy na inakyat ang mga palapag sa Demon Castle. Hanggang sa makarating sila sa mataas na palapag, kung saan ang mundong napasok nila, ay tila sementeryo. Nakakatakot at puno ito ng mga kalansay at mga patay na bumabangon mula sa hukay. May mga kawal, halimaw at mga demons na unti-unting lumitaw mula sa kawalan. Hamanay ang mga ito na tila isang hukbo ng mga undead, ang mga nakakakilabot na tunog mula sa mga ito ay pumupuno sa buong lugar na iyon. Tila may itim din na usok na nagmumula naman sa isang kalansay na nakaupo sa trono, napansin ni Jinwoo na marahil iyon ang hari sa palapag na iyon. At tila ito rin ang bumubuhay sa mga undead na patuloy na naglilitawan, at bumabangon mula sa lupa. Tinawag ni Jinwoo si Igris at Iron, ang mga pangunahin niyang kawal, at inutusang umatake, upang linisin ang kanyang daraanan, at mabigyan ng pagkakataon na maatake ang leader ng mga undead. Mabilis naman na sumugod sina Igris at Iron, na sinundan naman ng hukbo ng Shadow Army ni Jinwoo. Mababangis at mabibilis na inatake ng mga ito ang lahat ng mga undead na dinaraanan nila. Ilang sandali pa nga ay tila naging isang battlefield ang lugar na iyon, ang hukbo ng mga undead laban sa Shadow Army ni Jinwoo. Kung saan walang kahirap-hirap na dinudurog ni Iron ang mga kalansay, gamit ang malaking palakol nito. Habang bawat was-iwas naman ng espada ni Igris, ay walang kalaban-laban ang mga undead na nagpipira-piraso. Gulat naman ang pinuno ng mga undead, dahil sa nasasaksihan niyang lakas ng mga Shadow Army ni Jinwoo, halos maubos na ang kanyang mga undead soldiers. At walang kalaban-laban ang mga ito sa Shadow Army, ilang sandali pa ay tila dinaanan ng malaking delubyo ang lugar na iyon.
Tinanong ni Jinwoo ang pinuno ng mga undead, kung nagulat ba ito sa lakas ng kanyang mga kawal, kaya halos hindi ito makagalaw. Napatingin lamang ang pinuno kay Jinwoo, na nakatayo sa isang tore na nagmamasid sa mga nangyayari. Muli itong nagsalita, at sinabi sa pinuno ng mga undead, na marahil hindi nito inaasahan na mangyayari iyon. Nanatili lamang na nakatingin ang pinuno kay Jinwoo, na tila natatakot dito, dahil nararamdaman nito ang nalalapit na niyang katapusan, at ang patuloy na pagkaubos ng kanyang mga undead soldiers. Muling nagsalita si Jinwoo, at tinanong ito kung nakakaramdam din ba ng takot ang mga patay, na lalo namang naghatid ng kilabot sa pinuno ng undead. Sinabi din ni Jinwoo na hindi na mahalaga ang sagot nito, saka mabilis na inatake ang pinuno at hiniwa ng kanyang dagger, hiwa-hiwalay na bumagsak sa lupa ang mga buto ng pinuno ng mga undead. At nagliwanag ang divination circle, patunay lamang na natapos nang i-clear ni Jinwoo ang palapag na iyon. Nag-notify din ang system, na natalo na ni Jinwoo, si Mythos, ang tagapangalaga ng mga kaluluwa. At dahil nga sa isang boss grade demon si Mythos, nakakuha ng mahahalaga at kakaibang gantimpala si Jinwoo, at tumaas din ng 2 level ang statistics niya.